Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Isa ang General Santos City National High School sa matinding napinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa eskwelahan kanina. Ayon sa Pangulo, gumagawa na rin ng paraan ng pamahalaan para mapasok ang mga lugar na hirap na madaanan dahil sa nasirang mga kalsada o landslide. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods. Nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Pinatitiyak rin ni PBBM ang supply ng tubig sa earthquake hit areas. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. At ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. Maging ang mental health ng mga estudyante na nakaranas ng malakas na lindol ay nais rin ng Pangulo na matutukan. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, mas pauhusahin rin nila ang ginagawang earthquake drills sa mga eskwelahan. Siguro pag-iigihin natin yung existing earthquake drills. All-going naman yung earthquake drills dahil pinaghahanda, that's part of Brigada actually. In fact, sa MMDA, meron nga sila yung earthquake machine na sinusubukan natin para yung mga bata maramdaman talaga nila yung pakiramdam ng totoong earthquake. Kasi kahit gaano ka dami mong beses mo i-practice, pag nangyayari na talaga, nagtatakbuhan pa rin sila kahit ang instruction sila, maglakad lang. Ininspeksyon rin ni Pangulong Marcos ang St. Elizabeth Hospital sa Jensan. Inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na unahin ang structural assessment ng mga naapektuhang ospital at health facilities para matiyak ang kaligtasan at agarang pagbabalik ng mga pasyente. Binisita rin ni PBBM ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. 100 million pesos ang ibinigay ni Pangulong Marcos sa Jensan para maisaayos ang City Hall. Tag 50,000 pesos naman ang ibibigay para sa mga pamilyang nasawi ang kanilang mahal sa buhay dahil sa lindol. Dagdag ni Pangulong Marcos, maglalabas ng pondo ang Department of Budget and Management para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Kaugnay ng pagresponde ng pamahalaan sa Mindanao, iniutos na ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagpapadala ng equipment sa Mindanao katulong ang pribadong sektor. Ito ay dahil na rin sa lawak ng pinsala na idinulot ng malakas na lindol na dapat na maisaayos kaagad sa madaling panahon. Nag-order na ako ng total mobilization ng private and public equipment and personnel. No, hindi lang DPWH equipment ito kasi ang sira is comprehensive. Sarangani, Jensan, South Cotabato, Davao Occidental, Davao del Sur. Ang daming mga nasira dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.